At ano-ano nga ba ang pwedeng maging dahilan para masabing may wage distortion sa isang kumpanya o organisasyon? At ano ang maaaring gawin ukol dito? Malaman natin ang sagot mula kay Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Joey ay manager sa HR department ng isang kumpanya. Kamakailan ay nadiskubre ni Joey na ang supervisor na si Tanya ay binigyan ng increase sa sweldo na mas mataas ng 25% sa kasalukuyan niyang tinatanggap. Pinagbigay alam niya ito sa CEO ng kanilang kumpanya ang nangyari na mas mataas nga daw ang sweldo ng supervisor niya sa kanya. Subalit sinabihan siya ng kanilang CEO na magreklamo na lang daw siya sa korte dahil wala naman daw silang magagawa, dahil walang grievance machinery ang kumpanya, dahil wala naman daw union dito. Ano ang maaaring remedy ni Joey? Maliwanag na may wage distortion sa Joey na isang manager at ni Tanya na isang supervisor sapagkat mas mababa ang pwestong hawak ni Tanya kaysa kay Joey. Mayroong wage distortion kung makikita natin ang mga sumusunod. Una, may existing na hierarchy ng posisyon at may magkakaibang salary rates ito. Ikalawa, nagkaroon ng significant na pagtaas ng salary ng isang taong mas mababa ang pwesto kaysa sa nakatataas na posisyon sa kanya. Ikatlo, nawala ng distinction sa pwesto ng dalawang posisyong ito. At apat, ang pagkakaroon ng distortion na ito ay nangyari sa iisang rehiyon ng bansa. Paano nga ba mareremedyohan ni Joey ito? Kung walang grievance procedure dahil sa wala silang union, maaari na itong pag-usapan at i-correct sa level lamang sa pagitan ng employer at ng empleyado. Kung ito hindi pa rin mapagkasunduan, maaaring mag-file ng complaint sa National Conciliation and Mediation Board or NCMB ang problema. Kapag unsettled pa rin ito, maaari na itong maging kaso sa National Labor Relations Commission. Mag-email lamang po kayo ng inyong katanungan sa ptv4newscenter@gmail.com. Ito po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.